Milyon-milyong mga Pilipino ang hanggang ngayon ay dumudumog sa kapistahan ng itim na Nazareno. Iyan ay sa kabila ng hirap, pagod, puyat, gutom at peligro. Makahipo lang sa imahe. Lalo na ngayon, idadagdag mo pa ang banta na mahawa ng nakamamatay na COVID-19. Pero lahat ng ito ay baliwala para sa isang deboto na namamanata. Tayo nga ba ang nakakahipo o tayo ang nahipo? Ito nga ba ay ginagawa para sa Diyos o para sa sarili? Taong 1606, nang dumating sa Maynila ang imahe ng itim na Nazareno. Dala ito ng mga praile na mga Recolitos mula sa bansang Mexico na may pangunahing layunin ang magtatag ng mga paaralan sa kanilang mga bagong kolonya at isa nga rito ay ang Maynila. Ang pagtatatag nila ng mga paaralan ay ang kanilang paraan upang maitanim sa isipan ng kanilang mga nasasakupan ang Katolisismo. Ito ang layunin ng aklat na doktrina Kristiyana na siyang pangunahing aklat nila para sa kanilang mga paaralan. Kaya madali nating masabi na kaya dala-dala nila ang mga imahe tulad ng itim na Nazareno ay upang magamit nila sa pagdudoktrina sa kanilang mga bagong nasakop. At matagumpay nga na naitanim sa isipan ng maraming Pilipino ang Katolisismo dahil sa mga paaralang kanilang naitatag na may mga doktrinang ginamitan pa ng mga kaakit-akit na mga rebulto, lalo na ang sa imahe ng itim na Nazareno dahil sa ito ay naging kontrobersyal. Ito ay inilalabas sa tuwing linggo ng palaspas sa pagbabasa ng pasyon at dahil nga sa takaw pansin ang itsura nito, mabilis na dumami ang mga deboto nito. Marami ang kumukuha ng hibla ng buhok nito, parte ng damit nito at maging ang mga parte ng katawan nito upang gawing pampaswerte. Kaya sa takot ng mga praile na ito ay tuluyang masira, ito ay pinagawan ng replika. Pareho itong nakalagay sa Intramuros, subalit sa patuloy na pagdami ng deboto nito, iniutos ni Archbishop Basilio Sancho de Santa Hosta y Rufina na ang replika ay ilipat sa simbahan ng Quiapo. Ito ang nabansagan na traslasyon na ang ibig sabihin ay transfer o ilipat. Tinawag na Nazareno ng mahirap ang replika na inilipat sa simbahan ng Quiapo dahil sa ang maraming debotong Pilipino ay doon pinapupunta. At ang orihinal na nanatili sa Intramuros ay tinawag na Nazareno ng mayaman dahil sa ang mga pupunta dito ay ang mga praile at ang mga mayayamang kaalyado nito sa Maynila. Sa kabila ng pagturing ng mga praile sa ating mga Pilipino na mababang uri ng tao, ay ganun pa rin karubdob ang ating pagtangkilik sa imahe ng itim na Nazareno na kanilang dala, na kahit ang sarili nating buhay ay malagay sa tiyak na peligro, ay hindi natin alimpana. Ito marahil ay napaniwala tayo na ito ay milagroso. Ngunit, ayon sa mga eksperto, mga sociologist, ito ay dahil mismo sa imahe ng paghihirap na makikita sa itim na Nazareno. Nais kasi natin na makapagbayad ng kasalanan sa Diyos
sa pamamagitan ng paggaya ng paghihirap ni Jesus. Ang paglakad ng nakapaa sa ilalim ng init ng araw, sa gitna ng dagat ng mga tao, sa maraming oras, ay nagpaparamdam sa atin ng habag, pagpapagaling, at pagpapala na mula sa Diyos. Subalit ito ay sa pakiramdam lamang natin, dahil hindi ito ang tinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Si Jesus na Nazareno na mismo ang nagsabi, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin na ibibigay ko sa inyo." Marahil aking mga kababayan, ay may katuwiran tayo. Dito natupad ang aking mga kahilingan, dito pinagaling ng Diyos ang aking mga karamdaman, at dito ako pinagpala ng Diyos, at nais ko ng milagro ng Diyos. Pero, mga mahal kong kababayan, hindi natin kailangang magsakripisyo sa pagpapasalamat, at hindi natin kailangang makipag-unahan, makipagbalyahan, at apakan ang ating kapwa. Di ba't ito'y kasalanan? Higit sa lahat, hindi natin kailangang bayaran ang ating mga kasalanan, dahil si Jesus na Nazareno, binayaran na niya ang ating mga kasalanan, dahil kamatayan lamang ang kabayaran ng kasalanan. Siya ay namatay sa cross para bayaran ito. Ang tanging kahilingan niya sa iyo ay talikdan ang kasalanan, hindi bayaran ang kasalanan. Ito ang dahilan ng pagpapagaling ni Jesus sa mga may mga sakit, pagpapala ni Jesus sa mga naghihirap, at lahat ng mga milagro ni Jesus upang makuha mo man lang sana na tumalikod sa iyong mga kasalanan. Aanhin mo ang kagalingan, biyaya at pagpapala. Kung magpapatuloy ka sa kasalanan, ikaw ay mapapahamak. Kaya, nais ng Diyos na talikdan mo ang kasalanan. Ito ang sakripisyo na hinihiling ng Diyos sa atin, at ito ang maginhawa at magaan na pasanin na ibinibigay ni Jesus sa atin. Nakahanda ka bang tumalikod sa pagpapakasala? Kung hindi, ikaw nga ang nahipo ng itim na Nazareno. All praise and honor belongs to Jesus Christ, the power of the Holy Spirit, the glory of the Father. Hanggang sa muli, may God bless us all. Paalam.